Good day pong muli mga katatay. Good morning, good morning. Ah, Morning grind tayo. What a wonderful day. Dadirak pong muli ito and welcome to our new video. Okay, as you can see, wow, look at that. Look at that. Lalo silang lumalaki sa araw-araw. So, running in 2 months. Hopefully, sana by next month ay makapag-dispose tayo. Natandaan ko nung dati nung ako'y nagsisimula, bumili ako ng mga ilang pirasong biik. Ayan, 5 piraso, namatay yung isa. Tapos, syempre inalagaan natin kahit papano napalaki yung iba pero hindi ganun kabigat. Tapos, ileles mo lahat nung mga expenses na ginamit mo kasama yung pinambili mo ng biik. So, ayun, medyo hindi tayo kumita. So, yan yung gusto kong i-discuss ngayon. Ano ba yung mas maganda na pag-investan? So, kailangan ba maganda bang bumili ng biik na palakihin o bumili ng inahin? So, ito po, magsasalita ako dun sa experience din, okay? Yan. Para sa akin, pareho namang kikita eh. Kaya lang, mas kikita ka talaga kapag may inahin ka. Yun nga lang, kapag may inahin ka, syempre medyo matagal. Pero, mas kikita ka. Alam niyo po kung bakit. Kasi kahit anong mangyari, ileles mo na yung expenses ng pagbili ng biik. Yung inyong inahin na, ayan si Jenny, siya na yung magpo-produce ng mga biik para sa'yo. Kasi kung bibili ka ng biik, imagine niyo po, dito sa amin, ang presyo ng biik na bagong walay is pumapatak ng around 5,000 to 6,000. Ganun po dito yung mga nabibili. Ayan, kung meron kang makitang 4,000, edi swerte ka na nun, di ba? Pero talaga usually, ang nabibili po dito is around 5 to 6,000 yung mga biik. O, ngayon, kung iisipin natin, etong mga alaga ko ngayon na mga fattener, 13 ho yan. So, kung lahat yan binili ko, 13 times 5,000 or 6,000, malaki-laki rin hong halaga yon. Hahabulin natin yon kapag binenta natin yung mga biik. Di ba? So, puwera pa yung feeds na ipapakain mo. Ngayon, kung may inahin ka, o isa lang yung pakakainin mo, aalagaan mo lang mabuti, di ba? Tapos sa unang pagkapanganak naman yan, hindi mo pa naman pakakainin kaagad yan. Dede pa muna sa nanay yan. Tapos booster feeds lang muna kung sakasakali, gasino lang naman yun. So, para sa akin, mas kikita ka sa inahin. Kahit bumaba yung live weight niya, as long as sarili mo yung mga biik, kikita ka. Diba? Pero, ang may mga instances na yung iba bumili ng biik, ayan, tapos bumaba yung live weight. So, ang dami mong hahabulin na expenses, yung pinambili mo ng biik, yung pinambili ng feeds, yung pinambili ng medicine, di ba? Lahat yun hahabulin mo. So, malaking bagay na may sarili kang inahin na nagpo-produce ng mga biik para less na yung expenses na pwede mong ipambili ng biik. Aba, hindi biro-biro yun kung 4,000, 5,000 sa isa, di ba? Tapos sa 10 yung binili mo, 50,000. Pwede hahabulin mo rin yun, di ba? Kaya mainam talaga na may inahin ka. Yun para sa akin lang naman, di ba? Kasi lahat naman yan, kahit naman bumili ka ng biik na antimano, nasa pag-aalaga mo rin naman talaga yan, di ba? So doon na lang tayo doon sa medyo less expenses. So para sa akin, inahin talaga. At saka mas matututo ka doon. Mas mag-grow ka doon as a hog raiser kapag kainahin yung inalagaan mo. Dahil, syempre, dadaanan mo yung journey ng pag-aalaga. So, mas matututo ka, mas marami kang magiging kaalaman doon. Kaya, para sa akin, advisable talaga na inahin na talaga yung pag-invest natin. So, ingat-ingat lang po sa pagbili ng mga inahin. Lalo po ngayon, at sana po ay may natutunan po kayo. This is Daddy Rock po and God bless you all. Wow. Thank you, Jenny. Look at that. Peace out, guys. Thank you.